Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo ng panig ng mundo. Kumusta po kayo? At naway ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ang gusto ko lang po ibahagi sa inyo mga kababayan, ang pagkakaiba ng Chino at ng mga Pilipino na kagaya natin. Ano pong dahilan kung bakit yung mga Chinese ay mas nakakaangat sila kaysa sa ating mga Pilipino? Dahil po yung mga Chinese, marunong po silang magnegosyo. Marunong po silang mag-handle ng negosyo at ang laging nasa isip nila po ay ang pagninegosyo. Hindi kagaya natin ng mga Pilipino ay mahinang ating loob pagdating sa larangan ng negosyo. Guys po kasi ng mga Chinese ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan, kaya ang dulot sa kanila nito ay ang impact kung paano alam nila yung pamumuhay at iniisip nila yung paano pagtitipid at paano yung maging kontento sila sa anong meron sila. Kasi napapansin ko sa mga Chinese, hindi sila madalas na at mahilig bumili ng mga damit, hindi sila maluho, ika nga. Hindi kagaya naman natin ng mga Pilipino na hindi pa tayo kontento sa anong meron tayo. Kapag meron tayong damit, mas gusto pa natin na meron pa tayong mas bagong damit. At kapag meron naman tayong mga bagong gadgets, mas gusto pa natin na meron pa tayong mas magandang gadget. Kapag halimbawa, sira na yung yung washing machine, bibili pa tayo ng bago. Hindi naman kagaya ng mga Chinese, hanggat na gumagana pa, paayos nila, at yun, naitatabi pa nila yung kanilang pera. Tapos, ang mga Chinese naman, nag-aaral sila, pinagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral. Pag nakatapos naman sila ng kanilang pag-aaral, talagang doon sila magpo-focus sa negosyo. At ang tayo ng mga Pilipino, gusto natin makatapos ng pag-aaral kasi gusto natin magkaroon ng trabaho. So, parang nagiging kontento tayo sa pagiging empleyado lang. Which is, iba ang kinikita ng isang empleyado kaysa ng kung mayroon kang isang negosyo. Tapos, ang pagkakaiba naman ng mga Chinese ay kapag mayroon silang negosyo, hindi sila naghahangad ng biglang yaman. Kasi kapag nagpapatubo sila sa kanilang mga produkto, talagang sakto lang, mababa lang. Kaya sila madalas napupuntahan ng mga tao kasi mas mura ang kanilang mga benta. Kumpara naman doon sa mga Pilipino na negosyante, dahil sa gusto nila na kumita agad, malaki ang kanilang benta, siguro inisip nila mas gusto nilang yumaman, gusto nila agad na isang click lang ay malaki na ang kita nila. Pero mapapansin naman na matagal maubos ang kanilang paninda kasi walang bumibili sa kanila. Tapos ang mindset naman po ng mga Chinese, mas priority nila yung pamumuhay na kung anong meron sila. Kasi nakikita nila yung buhay talaga ay mahirap. Kaya talagang nagtitiis sila at nagtsatsaga. Kumbaga, kumpara naman sa mga Pilipino, bagamat marami naman silang pag malaki ang sinasahod nila, kinikita nila, talagang ibibili nila ng ibibili kung anong wala sa bahay nila. Hindi po nakagaya ng mga Chinese, nagiging kontento sila kung anong meron sila. Parang kailangan ng mga Pilipino ay meron silang may pagmamalaki at may pagmamayabang. Siguro gusto nila na magkaroon ng ganitong bago, in compare naman sa mga Chinese na talagang masinop sila sa mga gamit. Ang mga Chinese kasi, wise sila pagdating sa pera. Hindi kagaya natin ng mga Pilipino, kontento na tayo at masaya tayo kung bili tayo ng bili. Doon yun Kasi yun talaga yung mga ugali ng mga Pilipino. At yun din ang ugali ng mga Chinese na talagang iba yung kanilang prinsipyo sa buhay. Pero kung tayong mga Pilipino, babaguhin natin yung ating mga kaisipan
At kung gusto natin gayahin na ang kagayang ginagawa nila, pwede nating magagawa naman natin yun eh. Pero kung nasa puso natin, yung pagbabago na yun, at kung halimbawa, ngayon lang naman tayo nagbago, tapos pagdating ng araw, babalik na naman tayo sa ganong pamamaraan, wala naman ding mangyayari. Masasabi ko lang, kung may mga anak naman na kayo, turuan nyo ng mag-ipon, turuan nyo ng maging masinop sa kanilang mga gamit. Sige, para hanggang sa kanilang paglaki, madadala naman nila yan eh. Malay mo, yung pag-unlad na yon ay makikita ninyo sa inyong mga anak at sila ang magdadala. So, pag sila na nagdala, sigurado kasama din kayo na magiging maunlad din ang buhay. At walang maghihirap na mga Pilipino, kagaya din ng mga bansang Chinese. At yun lang po ang masasabi ko sa ating guys, kung saan man kayong panig ng mundo, at matuto din po tayo na pahalagahan yung ating kinikita. Kung kumikita man tayo ng malaki ngayon, huwag nating abusuhin yung ating kinikita, ang ating lakas. Kasi pagdating ng araw mo, ang pera naman kasi ay mabilis maubos. Hanggat na malakas ka pa, hanggat na kumikita ka pa ng malaki, ay pag-ipunan mo na ang magiging kinabukasan mo. Para pagdating ng araw ay hindi naman tayo magiging kawawa at hindi naman tayo maghihirap. Kailangan maging kontento tayo kung anong meron tayo. Pagsikapin natin, oo nga, nandun pa rin tayo na kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon tayo ng ganito. Kasi gusto nating ma-achieve yung makakapagpasaya sa atin. Pero bilang isang Pilipino, para wag naman nating idaan sa dumating sa punto na pagdating ng araw ay talagang walang-wala na tayo. Kasi yun ang maling-mali talaga. At magsisisi tayo din sa bandang huli. Kaya yun ang dapat nating iwasan guys. Hanggat may panahon, hanggat malakas tayo. Kaya yun guys, ang isang payo ko lang na sana nasa inyo pa rin yung decision. Nasa inyo pa rin yung kayo pa rin ang may hawak ng buhay ninyo. So sa akin, nandito lang po ako, nagsishare po ako, at nagbibigay ng payo sa lahat ng mga, kagaya nating mga Pilipino na nagsisikap din na umasenso. Maraming pong salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang po ang aking video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and subscribe ang aking channel. Maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!